Pinatututukan ng Kamara sa National Bureau of Investigation ang umano'y pagmamanipula ng mga tinatawag na middleman sa bentahan ng bigas. Pero dahil sa mga butas sa mga batas, hindi sila matukoy. With this, Mr. Chair, will this august body allow me to put forward a motion to direct the National Bureau of Investigation to investigate backwards from the retailers to the middleman, to the wholesalers, or the wholesalers papunta dito sa mga middleman, papunta sa retailers, so that we can specifically identify the responsible people in terms of price manipulation. I so move, Mr. Chair. At para masigurong bumababa na talaga ang presyo ng bigas, muling iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pagbabalik sa regulatory powers ng National Food Authority. Nawala kasi anya ang kapangyarihan ng NFA na makialam sa presyo ng bigas sa merkado. Kung may babalik sana ang kapangyarihan nito ng NFA at authority ng with the authority ng DA Secretary, mas magiging epektibo ang DA sa pagsupil sa pang-aabuso ng mga rice traders at mas maiimpluwensyahan natin ang presyo ng bigas. Sa ngayon, ang nangyayari sa amin ay para kaming lumalaban ng isang kamay namin ay nakatali sa likod. Dagdag pa niya, dapat nasa 42 hanggang 49 pesos lang ang presyo ng bigas kada kilo. Pero naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos ang kada kilo. Kaya sa ngayon ay idinaraan muna sa Rice for All program ang murang bigas. As of the moment, Mr. Chair, meron na tayong 48 stores na nagbebenta ng 40 peso rice. Ang target namin by mid-January, by end of this year, in the next few weeks, 170 na yung target natin. By mid-January, 300 outlets na ang target natin sa loob mismo ng palengke. Inaasahan naman na ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang paghimay ng Quintacom kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC.